Hello! We're back. Naglinis ako ng mga bottles. Actually, hindi pa lahat yan ang nagamit namin. Anyway, hindi ako nakapag-vlog na the last day namin at saka yung pag-uwi namin kasi obviously, hindi naman ako happy na bumalik. Ako, hindi ko alam saan ako magsisimula. Lahat ng dirty clothes namin, linagay ko na dito. So, ito muna nga. Unahin natin. 3:30 na hapon today. Super. Sakanta ko. Kahapon, nag-unpack na ako ng luggages. Ngayon, yung mga gamit naman sa box, yung unpack natin. Yung mga stuff na nabili ko sa Pilipinas, tsaka ito yung mga ibang gamit namin. Kaya unpack ko lang. Okay, aside from the stuff sa luggage namin, ito yung mga ibang nabili namin sa Philippines. Yung iba dyan, for us, yung iba naman for pasalubong. Tapos ito lahat, damit ni Peng, damit ko. Babalik ko yan sa closet. And then yung sa twins, ayusin ko pa. Ayan, tapos na natin yung boxes na yan. Bago ko siya iligpit, papakita ko sa inyo yung mga nabili ko. And mga binigay sa akin ng mabilis lang. Kasi nakakatuwa rin naman yung mga stuff sa Philippines, diba? So, ito, majority ng pasalubong namin, bumili lang kami ng mga cologne sa bench. Yan, kasi super babango lang niya, tsaka hindi siya mahal. Ayan, for the kids. Tapos, ito naman yung mga, ayan, yung mga room spray pasalubong din namin to. Sobrang bango nitong, ano na to, bench, the sensory spa. Linen and air mist. Actually, dalawa yung binili ko from bench. Yung isa, ito, yung room and linen spray. Nabili ko to sa bench UP Town. Ito naman sa bench Rockwell. Yung bench, ito, yung sa bench Rockwell, hindi ko na nakita sa UP Town. Pero ito, nandun siya sa UP Town. So, I guess sa Rockwell lang nila na bench, binibenta to. Yan. Tsaka mas mahal to, kahit mas maliit than this one. Pero pareho lang silang mabango. Pareho lang talaga silang mabango. Baka mas longer lasting itong malipis kaya. So anyway, yun yung binili namin sa bench. So, nagising na to. Ayan, nagpabuhat na siya. Ayaw, pupu! And then, when will the Target come? Later, after an hour, I got the Target. Wait lang. Bilisan natin. Dahil iiyak na yan. Yan, mga pangpasalubong yan. Tapos, bumili ako nito. Sobrang bango nito. Ginagamit ko na to room namin sa Philippines pa lang. Binili ko to sa Shopee. Ay, mag-focus ka. Ayan. Pinili ko to Lux Essential. This one is the Whitey and Ginger. Tapos, ito naman yung Shangri-La Room Spray. Pareho silang mabango. Wala akong prefer sa kanilang dalawa. Super pareho sila talagang mabango. Meron pero bestseller yung Okada. Kasi yung Shangri-La yung binili ko kasi yung Shangri-La yung mas maraming reviews. Pero halos lahat din ng hotels doon, meron sila. So, check nyo na lang kung ano yung mas trip nyo. Pero ito yung dalawa yung binili ko. And super, para sa akin sobrang bango niyang dalawang yan. And then, binili namin to sa Trinoma. Nasa loob nung yung para mga tiyanggi sa loob ng mall. Pati to, hindi ko na ilalabas sa plastic kasi baka matapon. Nandito siya sa bed namin. Yung mga gourmet, tuyo, gourmet, tinapa, ayan yung crab paste. Anyway, ilagay natin siya dito, no? Para lang wala siya sa bed namin. And then, ito, binili ko sa Landmark.
Super cute. Actually, yung white talaga yung gusto ko, kaso isa na lang yung size. Hindi naman ito ganun kamahal. Parang 249 lang yung binili ko dito sa Landmark Trinoma. And then, lip and cheek tint from BLK. Binili ko to sa BLK store dun sa UP Town nung nagpunta kami. Spring Break yung shade. Ayan. And then, ito naman, pencil to ni Noah. Hindi ko alam bakit nandito. Ito bigay ni Tito G. Thank you, Tito G. Pati, binigyan niya rin yung twins. Once in na my name. Super cute. Thank you, Tito G and Ate Nicel. Ito rin, binigyan din nila yung twins ng mga bib yata ito. Super cute, no? Ay, may mga name din. Yan yung mga name nila. Super nice. Thank you again. Tuwan-tuwa ako dyan. Labahan muna natin. Tapos ito bigay lang din sa akin to ni Pao. Thank you, Pao. May isa pa nga siyang bigay nandun sa bag na bag siya. Na sling bag siya na super liit. Yan, super cute. Gagamitin ko to definitely, lalo na pagka gusto kong dalhin is phone lang, card holder, diba? Perfect siya. What else? Ito. Ang cute nito, binili ko to sa Landmark. Yung mga panty-panty ng baby. Kasi minsan, pag nakadress sila, ayoko yung nakikita yung diaper agad. So, bumili ako nito para siyang naka-shorts or parang nakatakip pa rin yung diaper. What else? Bumili ako ng baby powder nila. Kasi walang baby powder dito. Bumili ako ng Koji-san. Tatlo nga lang. Pero okay na siguro yan. Yung binili kong glasses sa Sunny's. Actually, prescription ito. Ito yung design. Yung una. This one. Ayan, umiiyak na sila, no? Anyway, ayan, binili ko to. For bahay lang. Kasi mas feeling kong matibay yung ganyan kaysa yung isang frame, eh. Yung mga nandito naman, pants ko na talaga yan. Pero yung binili kong pants sa Philippines is ito. Yung binili ko sa Mango. Dalawa yan. Ito and the other one. Same sila ng design. Bumili ako ng mga pajama sa Shopee. Ito yung mga pinagsusuot ko sa Pilipinas. 6 pieces yata to na iba-iba yung kulay. Hindi ko alam kung nasa luggage yung iba. Tapos, what else? Ito naman to, lahat to bigay ng lola ni Peng kay Noah. Parang mga pajamas yata yan. Na kailangan nating labhan. And then, ito, na-discover to ni Peng kasi sa Pilipinas nagkaroon siya ng ubo at sipon. And gusto niya yung mga tea. So, binili niya to. Nagustuhan niya to. Hindi ko pa na-tryalan. Nakailang balik-balik na siya sa Mercury para bumili niyan. And then, ito, highly recommended to ng aking college friends. Hi, Lovely and Cheng. Sila ang nagsabi na super okay daw to kasi trending daw siya sa TikTok. Hindi ko naman to alam before, pero yan. Binili ko lang siya para i-try yung coffee shape and berry glow. Pang paano raw siya? Pang papayat. So, syempre, dahil tayo ay nag-gain sa Philippines, kailangan natin yan. Pero alam nyo, bumili kasi ako ng coffee right ni Ann bago kami umuwi ng Philippines. And mas nagustuhan ko yung coffee right niya. Ito oh. Mas nagustuhan ko yung flavor nito than the coffee shape. Ayun lang yung masasabi ko. Pero syempre, iba-iba naman yung preference natin, 'di ba? Ito kasi parang super tamis. Kaya pag iniinom ko to, yung coffee shape na to, nagdadagdag ako ng coffee. Kasi nga parang for me it's too sweet. And then, ano pa ba yung mga nandito? Patapos na tayo. Ayun pala, day na uuwi kami. Nagpadala si Ann ng package which is nabasa kasi umuulan no, nabasa nung rider yata. Pero ang dami niyang binigay. Isa to sa binigay niya, yung coffee right. Actually, bumili na talaga ako ng ganito, nasa luggage. Tapos, binigyan niya pa ako ng extra. Yan yung mga binigay niya sa akin. Wait lang love! I'll get you na nga muna. Kunin muna nga kita. Lika, carry muna kita. Or dun say muna kayo ng iniwan ko muna sila dun sa isang crib para tabi sila dun. Anyway, ayan yung mga binigay niya sa akin. Tama rin siya nung no rinse brush cleaner niya. Actually, bumili rin ako nito sa Shopee. So, pangalawang bottle na to. Thank you again, Ann. Sobrang bait niya nga kasi ang dami niyang binigay sa akin. No? Sirain ko na to ha kasi sira na rin naman siya at ililigpit ko na siya. Ayan. Yung mga beauty blender niya, binigyan niya ako. Sabi ko sa kanya, ang dami, oh. Ang dami niyang binigay sa akin na beauty blender. Nagulat ako sa bigay niya. Sabi niya talaga, may papadala siya. Pero hindi ko in-expect na ganito kadami. Ayan, oh. Tapos, ito, yung travel brush set. Na, i-open natin siya.
brush set. I'm pretty sure, alam niyo naman na siguro ito, no? Ay! I'm so happy. May mga bago akong brush. Thank you over and over. Yan yung laman ng travel brush sets niya. Mga dual-ended. So, perfect talaga siya for travel, diba? Meron na rin nakalagay na Ann Klutz brushes dito sa plastic. I'll carry yun na. Nanggulo na sila eh. Kaya linagay ko muna sa bed. And sponge cleaner. Nakita ko doon. Bigay rin to ni Ann. Tapos, ang dami niya pang bigay dito sa loob ng paper bag niya. Marami pang makeup dito. Ayan o, nagbigay pa siya nitong Ann Klutz brushes. Na sobrang, I'm super grateful. Matatry ko na din siya. Ayan, ang dami niyang binigay na makeup sponge. Sobra, oh. And then, ayan, lahat ng makeup na binigay niya. Diba? Ang ganda all day. Ito yata yung collab nila ni Vice. Ayan, meron siyang super mega ultra curl. What else? Ayan, ito, this is Love. Ang cute nito, oh. Parang happy skin yung peg. Vice Cosmetic Love Joanne. Ito, stain to. Excited akong itry to. Tapos, yung iba is, I think, eyeliner ba to o brow? Ah, this one is gel eyeliner. And then, what else? Ito namang dalawa. Ganun ulit. May nakalagay na Love Joanne. Super cute ng packaging naman. Nakalimutan kong pakita sa inyo. Oh, bumili pala ako nito. Yung pang baby, yung pang crib. Yung set, yung may pillow na siya. So, papalitan natin yung nasa crib. Pero lalaban ko muna yung pillow cases nito. So, ano yung mga nabasa? Yung mga bench. Pipi rin! Pipi! Eh, kita ako pala din. May camera pa. Ngayon ko lang binuksan to, yung mga bib na galing kila Tito G. Super cute to, kasi iba-iba pala yung design niya. Ang cute-cute, sobra. Ayan o. Thank you again, Tito G. Tapos kanina, hindi ko na pakita ito. Ito yung mga t-shirt naman na pang pasalubong din. Yung iba nabigay ko na kila Jeremy kahapon. Ito yung hindi lang puro drawing. Kay Peng to actually, gusto niya yan. Tapos ito yung best tatay in Tagay. Maboteng tatay. Ayan, yung mga apron. Ito rin, super cute oh, lutong tatay. Ito for the for their cousin. Ang cute, 'di ba? Starbucks barista na siya. Tapos ito pa, ito same na to ng isa. Tapos ito tagaluto. Ayan lahat ng bigay ni Mama Ann. Thank you Mama Ann. Nagbigay pa pala siya ng lotion. Ayan, super dami. Nakakahiya naman. Thank you again. Alam nyo, tinitingnan ko pala yung bahay namin. Hindi ko alam paano magsa-start kasi sobrang kalat. Pakita ko sa inyo ha kung gaano siya kakalat. Ayan. Ayan, hindi ko pa nabababa sa kitchen. Yung kwarto ng mga bata. Tingnan nyo. Yung kanilang dresser. Ito ang ating kitchen. Namatay yung plant ko. Namatay siya nung nag-vacation kami. Tapos, ganyan kagulo yung kitchen natin. Ng twins, pati yung mga drawer nila, tapos naglalaba ako ng bedsheet, ganyan. Watching Mama Ann. Siyempre, may happy pill. Tapos ko muna to. Okay, very sorry.
kalat. Tupi lang ako, and habang nagtutupi ako, mag-vlog na lang din ako while doing this. Kasi sa totoo lang, kanina nag-record ako ng parts of the house namin na talagang sobrang kalat. And I don't know where to start. Honestly, hindi ako masaya. Hindi ako masaya to be back kasi ayoko naman talaga dito. I've always been vocal na ayoko talaga dito. And pag may nagtatanong sa akin, may nagtatanong sa vlog, bakit ayaw mo sa States? And alam ko nasasagot ko rin naman siya, pero ko alam ever since hindi ko nagustuhan tumira dito. Gusto ko yung time na nagbabakasyon kami, nung bata pa kami. Gusto ko yung feeling, di ba, pag nagbabakasyon kayo, puro tourist spot lang yung pinupuntahan nyo, everyday pa siya. Pero yung tumira na dito and nag-work ako dito, nag-work din naman ako dito. Hindi ko siya talaga na-enjoy at all. Alam niyo yung parang lagi ko kasi sinasabi to na yung buhay ko dito parang nag-i-exist lang ako pero hindi ako happy. I mean, I'm happy that I have my family with me, pero yung environment, hindi talaga ako masaya dito. So, it's very hard, you know. Hindi naman ako makagawa ng decision for the whole family kasi hindi naman talaga ako yung nag-work. Si Peng yung nag-work sa amin ngayon, diba? So, siya yung may say and siya yung nagpro-provide financially. So, syempre kung saan yung okay yung work niya, syempre doon kami. Pero personally, hindi ko gusto dito. Pero since permanently work from home na siya, itatry niyang sana mauwi yung work niya next year. And pinag-uusapan na namin ni Peng kasi pag uwi namin, pati si Peng nag-change of heart siya. Na-relax kasi talaga kami sa Pilipinas. Alam niyo yun, yung feeling ng Bella no pati de. Yung feeling ng meron kaming help, yung naiiwan namin yung twins sa bahay. Malaking bagay sa amin na nagkaroon kami ng time para umalis kaming dalawa lang. It may be a small act or it may be a small gesture for most of you, lalo na yung mga nasa Pilipinas. Pero hindi kasi ganun yung lifestyle namin ni Peng dito. And it's a big deal for us na nagagawa namin yun na nasa Philippines kami dahil dito kahit mag-grocery lang, lahat kasama namin, ganyan. And si Nax and Noah, gusto nila rin syempre ng time for them, pero dito, pagod na kami. Or, alam niyo yun, yung talagang hindi ko alam paano siya i-share lahat. Siguro I'm just giving a glimpse kung ano talaga yung nangyayari dito. Ang pros lang dito, talagang mabilis makaipon. Pero yung lifestyle, especially with us, we have kids, we have a baby, or in our case, meron kaming kambal, dalawa yung baby namin, tapos wala kaming help. Hindi ko ma-start explain kung gaano siya kahirap. Hirap talaga siya. Ang dami nagsasabi sa akin na, I don't know, parang ang galing mo, nagagawa mo yan. Even yung friends ko, yung nagkita-kita kami, bakit dito ko na nga lang muna iisa-isahin? Yun. Even yung friends ko, yung nakita kami, sabi nila na ang galing ko daw, paano ko nagagawa yun. And alam niyo yung sinagot ko lang is, siguro lahat naman tayo, no? Lahat tayo, if we're given a tough situation or yung mahirap na sitwasyon, wala naman tayong choice, di ba, but to overcome it. Or wala naman tayong choice but to endure it. So, ganun lang naman yung nangyayari sa akin. Hindi naman ibig sabihin magaling ako. It just means na pinagdadaanan ko lang siya dahil I don't have any choice right now. So, having said that, nung nagbakasyon kami ng Pilipinas, madami kaming naging realizations mag-asawa. And siguro, it's about time na lumipat na rin muna kami sa Pilipinas next year. Dual citizen naman kami, diba? So, if worst comes to worst, wag naman sana. Kung talagang, alam nyo, hindi kayanin doon, pag laki-laki ng mga bata, pag medyo madali na silang alagaan, we can always go back here. Pero for now, yung nandito pa sila sa stage na talagang kailangan alagaan.
babalik na muna kami next year. Yun yung aming decision. So, ang hirap. Ay, nag-uusap kami pagbalik namin na homesick kami dito, namimiss namin yung food choices sa Grab. Dami kasi, 'di ba? Sa Grab natuwa talaga kami sa natuwa talaga kami sa choices ng pagkain. Pag nasa bahay ka, overwhelming yung choices sa Grab. Halos lahat mapapabili mo sa Grab. Potato corner, araw-araw yan, pinapabili ng Ninaxenoa sa Grab. And dito, pag napunta ka sa DoorDash, yun yung parang Grab namin. Lalo na dito sa lugar namin. Sobrang konti ng choices, sobrang mamahal, sobrang paulit-ulit, magsasawa ka, ganun. So, pinag-uusapan namin ni Peng na, kasi diba, hindi na rin ako nakakapagluto everyday kung ano bang pa-orderin namin, ganyan. And, namimiss namin yung choices nga sa Grab. Tapos yun, yung lifestyle doon, nagkaroon kami ng me time ni Peng at the same time. Nakaalis kami with Nox and Noah. Nadala namin sila sa time zone nang wala yung twins. So, nagkaroon kami ng time for them na sila lang. Hindi hati yung oras. And if you value the time you spend with each of your kids, it will mean a lot pagka nangyari yun. So, alam yun, hindi kami nagkaroon ng luxury na magkaroon ng one-on-one with them dito. Kasi, hindi naman pwede. Wala naman magbabantay sa mga kids. And, ang hirap talaga, actually. Actually, ako naman, on my case, ayoko na dito, number 1. Kahit hindi pa ako nahirapan, ayoko na dito. Pangalawa, ngayon pa, na nahirapan lalo ako. And yun yung buhay dito. It's very fast-paced. Meron silang school. Yung Sinaxinoa, nag-start na ng school. So, ang daming kailangan gawin for them. I-assist sila. Hindi pa naman sila sobrang lalaking bata. Tapos, meron pang twins na ngayon nag-a-adjust sila sa jet lag. Na pati kami, nagigising kami ni Peng ng around 2 a.m. to 4 a.m. Pagkagising yung mga bata, yung twins, tapos gigising ng umaga kasi nga yung Sinaxinoa ay papasok sa school. Yung puyat, yung pagod, yung gulo ng bahay. And alam nyo kanina, iniisip ko, vlog ko ba to? Yung everything. Pero since yung vlogging naman kasi sa akin, diba? Para siyang online journal ko, actually. Gusto ko lang i-share naman talaga yung what's real. Hindi naman ako yung to sugarcoat pa. And ito yung moment sa buhay ko na hirap talaga. And siguro it's part of the journey, so why not vlog it? Baka meron din makarelate or alam niyo yun. Sabi ko nga kay Peng, the other day kasi pagbalik ko dito, medyo parang naaano na naman ako ng depression. Kasi nalulungkot ako, nahihirapan akong mag-focus or nahihirapan akong gawin lahat ng dapat kong gawin. Which is, ang dami kong dapat gawin. Paglinis, ito ngayon ko lang siya ginagawa na dapat nung isang araw ko pa talaga siya ginawa. Alam niyo yun, yung ang dami, pero wala ako sa mood mag-focus. Parang gusto ko lang nakahiga, nagmumukmok, gano'n. So, parang sabi ko, so baka magpa-schedule ako. Sana may makuha akong therapist kasi dito, part siya ng insurance naman. So, alam yun, gusto ko lang to vent out. And, hindi ko pa rin naman na-try. Baka it will help habang nandito kami, diba? Yung kumausap ako ng therapist. And, yun. Diba? So, yun yung aking update lately. And kanina, nanonood ako ng vlogs ni Anne. And, by the way, speaking of Anne pala, ang daming bagong nag-subscribe because of Anne. So, thank you sa mga bagong nag-subscribe. And, ako rin, love na love kong panoorin siya. Kaya, sabi ko talaga, nung umuwi kami ng Philippines, na talagang gusto ko siyang puntahan. Kasi, especially pag nandito ako, talagang pinapanood ko talaga siya. Parang feeling ko pagka nalulungkot ako, namimiss ko yung Pilipinas, ganyan. Yung vlog niya talaga yung hinahanap ko.
And hindi na ako nanonood ng ibang vlogger. Alam ko maraming vlogger sa Philippines, pero siya lang talaga yung pinapanood ko. Siguro dahil gusto ko yung vibe niya. Hindi lang siguro ako, maraming naman tayo. Diba, ang happy-happy lang niya, nung vibe niya, ang happy lang nung vlogs nila, nakaka-good vibe lang, simple lang yung lifestyle, tapos masaya. So, yung vlogs lang talaga nila yung pinapanood ko every time na nalulungkot ako, which every day naman yun dito sa States. So, sinabi ko ngayon sa sarili ko na nasa Philippines kami, talagang gusto ko siya ma-meet. And, katulad nga na sabi niya sa vlog niya, kasi pinanood ko rin yung vlog niya na hindi raw ako pumasok ng bahay nila. Kasi pinapapasok niya talaga ako ng bahay nila. Eh, nag-general cleaning yata sila. Tapos si Peng, nag-iintay sa labas. Kasi nga, natutulog siya nun, puyat siya nun. So, parang nahihiya rin ako pumasok sa bahay nila. Pero, alam niyo yun, parang pinagsisisihan ko. Sana pumasok na lang ako para kahit paano nakapagkwentuhan kami. Although nahihiya ka, minsan may ganun akong personality eh. Yung pag nandyan na, nahihiya na. So, nahihiya rin ako pumasok nun. Pero, ngayon pinapanood ko ulit siya. Sabi ko kay Peng, sana pala, no? Nakipag-usap pa ako nun. Kasi ang bilis ko lang sa kanila talaga. Pero, it means a lot na talaga sa akin na nakapunta ako sa bahay nila. Anyway, dalaw, ayun. Ay, nako. Yun lang ang aking update. Tapos, medyo jet lag pa rin kami talaga. Jet lag pa din kami. Ano ba ito? Ito yung mga dresses. Jet lag pa din kami. And, yung kambal, ganun din. Sila Nax and Noah, parang nabawi na nila yung jet lag kasi, kasi pinainom namin sila ng kids melatonin nung bago sila pumasok. So, buo yung tulog nila. Although yung first night, kahit may melatonin sila, nagigising sila. Pero ngayon, medyo okay na, nag-start na kasi sila mag-school. So, yan. Anyway, yan lang tayo muna.